ophthalmologist kasi nagpa-schedule po kami na palit po kami na schedule ng pagpa-opera ng kapatid ko kasi po nagagamot pa po siya. So, hindi po matutuloy yung opera niya July 23. Nagpa-change po ako ng schedule. Nakausap ko po si Doc. Sa mata po niya katarata, operahan sana po siya ngayon. Pero hindi po natuloy kasi nagagamot po siya kasi may nakita po sa loob ng organ niya na sakit. Sabi ni Doc, hindi daw po mag-opera pag may ganyan daw sakit sa loob ng organ. Kaya po, niresitahan po siya ng gamot para gagamot muna po siya 1 week. Tapos, magpapalaboratory naman siya. Titingnan po kung nandiyan pa po yung sakit niya. Siguro, ma-operahan po siya September na. Yun lang naman po ay. Humingi po ako ng sabi ko po. Hindi ko po papa-opera yung kapatid ko na may sakit pa. Kasi delikado. Baka mapano yan. Magaya doon sa kapatid ko. May kapatid ko ako yung panganay namatay po dito sa BNC kasi hindi po namin hindi po na masyado pong ma-stress yung kapatid ko nung dito po sa BNC. Kaya namatay po siya at kamamatay lang po ng kapatid ko tapos ito naman po kapatid ko ang delikado. Kasi nabihan ko muna po, huwag na muna po siyang magpa-opera. Hintayin mo na pong magamot at mag-clear yung sakit niyo. Yung laboratory po kasi siya, yung ECG niya, yung okay naman, yung kidney, lahat yung blood test, okay naman. May sakit po siya sa lungs po. Ngayon, nagsitahan siya ng doktor. Magagamot muna po siya ng 1 week. So, yun lang po. Nandito lang po kami para i-follow up po. At nag-update po kami. Para dala po namin yung clearance dito po sa ophthalmologist. Kasi nag-clearance na po siya. Sabi ko, okay lang po kung mag-ulit po kami ng clearance. Basta gumaling lang muna po ito bago siya operahan. Okay lang po. Sabi ko, ako na lang po ang maglalakad ng clearance niya. Ulit. Okay lang. Okay lang. Pauwi na po kami. Ako po, pupunta po ako ng PhilHealth para ulugan ko po yung pilot niya. Saka yung kapatid ko po, uuwi na po siya sa bahay. Kasi po nadala na po ako yung isa kong kapatid na panganay namatay po dito. Kasi hindi ko alam para kung na-stress po siya dito yung simula nung nandito na siya sa hospital, na-stress po siya. Kaya ganun, kung ano-anong lumabas sa katawan niya, siguro talaga yun. Hanggang doon niya lang. Kaya nadala na po ako, sabi ko, hindi ko na napapa-operahan ko. Yun lang po. Nandito po ako sa ALDP Mall. Kukuha po ako ng birth certificate ng anak ko. Kasi po naka-appointment po siya ngayong araw. Ngayong alas 2 po. Kaya ako na lang po ang kukuha.
Hello po, nandito po ako sa PSA. Ito kukuha po ako ng birth certificate ni Kathleen, yung anak ko po, kasi gagamitin po sa school niya. Magka-college na po siya sa UNC po. So ako na lang po kumuha kasi galing naman po ako sa BMC at saka dumaan na po ako dito. At saka galing po ako sa PhilHealth. Una po, sa BMC muna po ako, kasama ko yung kapatid ko. At saka po, nagpa-PhilHealth po ako, naghulog po ako sa PhilHealth. Inulugan ko po yung PhilHealth ng kapatid ko kasi uoperahan po siya sa mata ng katarata. Kailangan po na may PhilHealth po siya. Tsaka, pang tatlo po, dumaan na po ako dito sa PSA. At kukuha naman ako ng birth certificate ng anak ko. Kasi matagal na po itong inuutusan po ako na kumuha daw po ako ng PSA. Kasi po, siya po pabalik-balik po dito, hindi po siya nakakakuha. Sabi ko, ako na lang kukuha para madali. Mahina po kasi ang loob nun. Baka na mahiyain po. So, ito, papasok na po ako doon. Naka-fill up na po ako. Ibibigay ko na lang po ito sa cashier. At nag-vlog na rin po ako. Kasi sayang po yung araw ko at oras ko dito. So, ayan po, magbabayad na po ako. Dito na po ako sa window 10. Magbabayad na. So, ayan po, maghihintay na lang po ako ng releasing. I-release na po. Ito po, ayan. Maghihintay na lang ako ng release. Nandito pa ako sa releasing. Hinihintay ko na lang po yung birth certificate. Kuha na po ako ng birth certificate. Pauwi na po ako. Mabilis lang pala pag naka-appointment ka. Mabilis lang makakuhang birth certificate.